Usapang Coco Martin naman tayo and Julia Montes. Dalawa sa talagang kumbaga nasa top 10 ng mga mahal ko, pasok silang dalawa. Oy, may ganun ako. May top 10 ako na yung mga mahal ko talaga na kayang-kaya kong ipagtanggol. At saka, alam mo yun na kahit may mga negang balita sa kanila, kaya kong dalhin. Ganun ang ibig sabihin ng bias. So, usapang Coco Martin and Julia Montes. Nung previous episode kasi may binanggit ako tungkol sa pag-alok ni Direk Coco kay Kaloyulo ng magkaroon siya ng partisipasyon sa top rating action series nila na Batang Quiapo. Pero prior to that, may mga naglabasan. Natuwa ako na may mga, although hindi pa confirm or walang sinasabi ang magpartner na ito o couple na to na napapadalas yata ang pagpunta sa Spain. Di ba Mami Pearl Rubio at lahat ng mga Coco Jules, Coco Natix at mga tagahanga at supporter ni Coco Martin na may chika kasi na may mga properties, hindi lang property, mga properties na nabili na nila sa parting yun ng Europe, sa Spain nga. Yes, may chika na ayon sa ating mga pinagkakatiwalaang kaibigan, banggitin ko na dyan ang mga kaibigan natin at kumaring si Direk Malu Sevilla, isa sa mga director sa Batang Quiapo at kahit nung probinsyano parang schoolmate ko from UP Mascom, si Mother B-Boy Arboleda at mga iba pang mga common friends namin sa Cornerstone na humahandle ng karera ngayon ni Julia Montes. May mga common friends kami na pag nagkukwentuhan kami na hindi naman siya ganun ka-private kasi nga may mga naglalabasan naman at inamin naman na ng dalawa na as of now, partners sila, di ba? And ang nakakatuwa dito sa balitang ito is parang lalo na nung binati sila ni Willie Revillame sa programa nung nag-umpisa uli yung Will to Win sa television, is binati nga sila at sinabing mga anak. So, lahat nag-1+1+1 na. Ang ilan ba pinag-uusapang anak hanggang ang inyong lingkod na nga rin po ay parang sige na nga. Kasi nung minsang maimbitahan ako sa premiere night, special screening ng pelikula nila ni Julia at saka ni Alden Richards, talagang nandoon kami sa isang sinihan na very private at yun na, may mga kwento akong narinig na galing sa mga hindi taga-showbiz at mga kaanak ni Julia na pinag-uusapan nga yung mga anak ni Julia at saka ni Coco. Yeah. Pero ako, hindi ko na chinika. Siyempre, hindi naman ako, di ba? Hindi ko na sinulat or hindi ko na broadcast, basta sinabi ko lang is narinig ko pero walang kumpirmasyon kung yun nga ay mga anak nga nila ni Coco at saka ni Julia. But now may mga naglalabasan ng chika, and kung natatandaan ng mga Coco Jules at mga Coco Natix fans yan, supporters, lalo ka na Mami Pearl, di ba last year 2023 binabalita nga natin na may mga gagawin silang projects, tapos may mga plano sila abroad, negosyo, etc. Eto na nga, ngayong September 2024, biglang naglulutangan na to, naglalabasan na to mga chika na to. And to prove our narinig na balita noong 2023 na hanapin nyo na lang po sa isa sa mga episodes ko na about Coco Martin and Julia Montes na kwento ko po yun, at sabi nga sa akin na may nagchika pa nga sa akin na yun na nga, baka sa abroad na rin sila nagpakasal. Diba? Chinismis ko rin sa inyo dito sa Unbearable Channel noong 2023 pa po. Hindi ko matandaan kung sometime in June or summer ng 2023. Tapos ngayong 2024 nga, nakita naman natin, ilang beses silang pabalik-balik ng abroad. Tapos nakagawa sila ng project together na napanood natin sa Netflix. Ito yung Pula. Tapos nakagawa ng sarili niyang project din itong si Julia na sinuportahan ni Coco. And ngayon, top rating pa rin ang action series. Plus may mga investments na nga silang napapabalita ngayon, hindi lang dito sa Philippines, kundi maging sa Spain nga, sa isang bahagi ng Spain na di umano'y may mga investments na sila doon. Plus the fact na eto na nga, binuking na rin ni Willie Revillame na may mga anak, sabi mga more than one, na sila na very soon I'm sure ibabahagi na rin ito sa publiko
ng mag-partner na kaibigan natin, Coco Martin, Derek Coco Martin, and Julia Montes. Yun lang, ang saya lang, di ba? O, di ba? So, may mga ganyang chika, di happy-happy lang together. At saka, parang parang doon na talaga papunta kasi kung titingnan ninyo, kung papanoorin ninyo, susubaybayan nyo yung mga social media post nila, laging gano'n, di ba? May yung mga biyahe nila, masaya silang dalawa lang, blah blah. And for all we know, yun na. For all we know, yun na. Okay, kunwari na Maraming salamat mga kaibigan dito sa Team Unbearable, sa Unbearable Channel, lahat ng sumusubaybay, sa aming mga sponsors. Sino nga ito sa Simas Philippines? Oo, si Tita Telma Zuniga Rodriguez, na miss ko. Nakita mo, sa sobrang pagka-miss ko sa'yo, hindi ko na maalala pangalan mo. Charot! Si Colonel Jundi Mayuga. O, Dr. Jessica D, maraming salamat sa napakalaking diskwento na binigay mo sa akin nung ako'y nagpabagong salamin. And kay Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic. And of course, kay Dr. Jess Solis at kay Ma'am Ara Solis ng Gorgeous Smile. Ang MWell, of course, at ang Gabay Guro, Madam Sheikha Revilla, Papa Strike Revilla sa Bacoor, Cavite, at lahat ng mga kaibigan ko dyan sa Bacoor na lagi rin nakatutok po sa amin. At yung mga nasa abroad lalo, na talaga namang may mga nanonood, nasa trabaho sila, mga OFW dyan sa Saudi, sa Dubai, sa Amerika, Canada, sa Hong Kong, Italy, sa New Zealand, at sa iba pang bahagi. And just lahat ng kababayan, kapwa ko Oragon, Diyos maray na banggi po, Aldaw, banggi, hapon, madaling aga, lalo na ang mga Oragon dyan sa Albay, sa Camarines Norte, sa Camsur, ang mga kapwa ko Oragon, mga kapwa ko Ibalon, o diba? At lahat po ng mga taga-Scat Media at Maritas University rin, at ang mga nagbabasa po ng mga panulat ko sa Bulgar, sa Hataw, sa context.ph, at saka sa onlinechronicle.manila.ph. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambera Palambet Nabus. Thank you very much.